Kamusta sa lahat? Mga kaibigan, kamusta kayo? Anong ginagawa mo, Vera? Magsalita ka ng mahina? Gusto ko lang kaya ako nagsasalita. Di mo ba narinig may batang nawala kahapon sa latian? Eh ano ngayon, sa tabi ng Perjaila may laging nawawala. Oo, pero sabi nila, halimaw daw ang dumukot sa kanya na gabi-gabi nagmamaneho ng nakakatakot at kakaibang sasakyan. Nangunguha ng mga tao. Ano? Seryoso? Kwento lang yan, halimaw na nangunguha ng tao. Anong ginagawa mo? Hindi talaga ito nakakatawa. Meron daw siyang sasakyan, sabi nila, kulay berde, kalawangin, napakalaki. Pwede siyang pumunta dito at kunin ka o ako. Sandali, gusto mong sabihing may nakakita ng halimaw kahapon sa nakakatakot na sasakyan sa Latian? Oo. Tara, hanapin natin yung sasakyan, nakakaintriga. Sasakyan? Bata, sasama ka? Oo. O syempre, kailangan nating hanapin ang sasakyan, ang bata sa Latian. Oo nga, syempre, tara na. Tara na. Sa totoo lang, nakakatakot talaga ito mga pare. Grabe, salamat. Tara, ubos na oras natin. So, ibig sabihin, naghahanap tayo ng abandonadong sasakyan, ng halimaw, ng kung anong nakakatakot o misteryoso. Nakakatakot talaga. Hindi ako naniniwala sa mga kwentong yan bilang taga-baryo, pero kung naniniwala kayo, mag-comment lang. Ako, mas interesado ako sa mga abandonadong sasakyan at gustong matagpuan ang mga ito. Kung gusto nyo ng ganitong content, mag-like kayo. Pakinggan mo, natatakot talaga ako dito. Palagi kong naririnig ang alamat na dito raw nakatira si Ogre at baka bigla natin siyang makita ngayon. Uy, tungkol kay Ogre, tingnan mo yung karatula, may nakasulat dun sa Ingles. Di ko alam ang nakasulat pero nakakatakot ang muka. Oo, hindi malinaw, parang ogre o halimaw, nakakatakot ang muka. Pero alam mo, isa lang yan sa mga tanga mong tagahanga na naniniwala sa kwento. Nilagay lang yan dito kasi wala naman dito kundi karatula at sira-sirang kubo. Paano kung ito nga? Oh, naalala ko dito talaga siya nakatira sa kubong ito. Sino? Si Ogre? Oo. Bakit nabuhay ka ba talaga bilang halimaw sa barong-barong na yon? Hindi ka mabubuhay doon, puro kalat lang yon. Hindi mo dapat nilalait ang bahay ng Ogre. Sigurado akong mga lokal na tao ang nagtangkang paalisin siya, sinira ang bahay niya, kaya lalo siyang naging masama at delikado. Naniniwala ka ba talaga sa kalokohang yan? Dito raw nakatira si Halimaw Ogre. Siya nga pala, tingnan nyo, may kakaibang hukay dito, parang libingan. Ano bang sinasabi mo? Eh paano kung totoo? Pakinggan mo nga. Lahat ng ito, syempre, nakakatawa at masaya. Hindi naman talaga ito nakakatawa o masaya. So, Taga-baryo, tumahimik ka. Nangako ka ng astig na kotse pero bulok na sasakyan lang at karatula nakuha natin. narinig ko na ang kotse niya ay malapit daw sa Latian, hindi dito sa bukid. Ah, ganon. Nandun pala ang Latian. Tara, tingnan natin. Teka, para saan? Eh Latian pa rin yun, baka hindi na, bumalik na lang tayo. O, paano? Hinahanap natin ang nawawalang kotse ng bata. Dahan-dahan lang, may isa pang libingan dito. Sige, Latian, sa tingin ko nandun sa direksyong yon kaya kailangan nating pumunta. Aray, Ano yon? parang top part ito. O, ito pala ay generador. Henner? Generador yan, hindi buhaya. Salamat sa Diyos, kung may isa pang halimaw dito, mababaliw na ako. Tumahimik ka, taga-baryo, huwag makialam. Inaalam ko kung anong pyesa ito at saan galing. Sobrang luma na ito, puro putik, lumot. At kung ano-ano pa, parang natanggal mula sa isang nakakatakot at nakakadiring bagay. Nakakatakot na makina. Siya talaga ang hinahanap natin. O, Latian, tingnan mo, tambo yan at tumutubo ang tambos sa Latian, kaya tama ang direksyon natin. Mga bata, mag-ingat kayo. Huwag ninyong gagayahin ang nakita ninyo. Delikado maglakad sa Latian. Pwede kayong lamunin nito ng buhay. At dito tayo pumunta, tama? Huwag ninyong gayahin ang ginagawa ko. Mas mabuting mag-subscribe at panoorin ang aming pakikipagsapalaran. Pumunta ako rito kasi nakita ko ang kalahating lumubog na piyesang kapareho ng kulay at sira ng generator na nahanap natin. Ngayon lang, pakinggan, lahat nagtutugma. Ang sasakyan ay galing doon, dumaan sa gilid ng Latian, tumatalon-talon sa mga bukol at may nalalaglag mula rito, minsan kaliwa, minsan kanan. Piyesa, mukhang ito ang patunay ng teorya ko. Isa pa, Kulay berde. berde, nakakatakot. Alam mo ba, parang gusto ng halimaw na hinahanap natin ang mga berdeng bagay. Ay, ano bang naisip mo? Sige na nga, sa kahit anong kaso, tingnan mo,
Sigurado akong doon dumaan ang sasakyan, kaya kailangan nating pumunta sa direksyong yon. At sa tingin ko may nakikita akong parang lawa doon. Tara, bilis, sumunod ka sa akin. Huwag masyadong mabilis, huwag mo akong iwan. Tara, sumunod ka sa akin. Ito ang lawa at latian. Ano to, mga bata? Ito na ang sasakyan. Baka pwede nating ayusin to habang umiinom ng isang baso ng beer? Tara na. Leshka, totoo, ito nga yung iniwang sasakyan ng halimaw na hinahanap natin. Ang astig, Lesha, tama ka pala. Hindi, tara na, please, umalis na tayo dito. Hindi, anong alis na tayo? Tingnan mo, ang weird niya, totoo, nakakatakot na berdeng kotse at tingnan mo, may nakatusok na mga tinidor, grabe. May isang taga-baryo na talaga ang nanghuli dun sa halimaw na yon. Tingnan mo, nandun sa hood. Pareho ng mukha sa karatula. Sigurado ako, ito ang sasakyan niya. Tugma lahat. Tama ka. Tingnan nyo, may kakaibang tenga dito. Paano nagkaroon ng tenga sa kotse? Ano ibig sabihin nun? Aleska, tumahimik ka. Tingnan mo kung may tao sa loob. Pumasok ka na. Ay, Lunod na ako sa latian, grabe. totoo, napunta ka talaga sa latian. Bakit ka nakatayo lang dyan? Tumulong ka? Mag-iisip muna ako. Bigyan mo ako ng oras mag-isip. Ano to? Tingnan mo, Shrek. Naintindihan ko na. Ito ang sasakyan ni Shrek. Iniwang kotse ni Shrek. Si Shrek. Hindi siya isang mapanganib na halimaw. Isa siyang astig at mabait na ogre. Yung nasa cartoon? Hindi pwede yon. Nagpapanggap lang siyang si Shrek. Sa totoo lang, isa siyang delikado at dambuhalang halimaw na kumakain ng mga bata. Oo, puro kalokohan ang sinasabi mo. At saka, yan ba talaga ang inaalala mo ngayon? Oo, sigurado akong malapit lang ang halimaw na yan. Oh, maniwala ka, mas malala pa problema mo. Lumulubog ka na sa kumunoy. Nararamdaman ko na ang tubig sa loob ng sapatos ko. Ganito, taga-baryo. Una, tumahimik ka. May seryosong problema ba? Maliban sa nalunod ka sa putikan, na-stuck din ang kotse at paano natin ito ilalabas para maayos, malinis, mapatakbo at magamit ulit. At ayaw mo ba akong iligtas? Oo, gusto ko naman. Kailangan ko lang pag-isipan kung ano ang gagawin. Niloloko mo ba talaga ako? Sige na, ilabas mo na ako. Ganito, una sa lahat, pinapalala mo lang ang sitwasyon mo kaya huwag kang gagalaw, huwag mong igalaw ang mga kamay mo, pati mga mata mo, at kahit ang paghinga mo, huwag mong gawin. Yan, lumulubog ka na, mali lahat ng ginagawa mo, hindi mo talaga ako pinapakinggan. Diyos ko, sige, iisipin ko paano kita matutulungan pero tingnan muna natin ang loob ng sasakyan, tara. Oh, sige, tulungan mo ako, Diyos ko. Buksan mo, natatakot ako, tingnan mo ang loob. Paano kung may nakakatakot sa loob? Sige, tingnan natin, alamin natin. Oh, hindi. Wala bang tao doon? May plato doon. Oh, tapos parang may kung ano sa upuan. Paano kung doon niya kinakain ng biktima? Kalma lang, hawakan mo muna ito, baka makatulong. Grabe, mga pare, ang lalim pala ng latian na to. Ang mahalaga, huwag lang akong malunod. Kumapit ka sa bubong, nakakapit ka ba? Nako, ikaw talaga. Sige na, ang galing mo. Tinulungan mo ako, taga-baryo. Pinawisan ako dahil sa kanya. Kumapit ka. Ayos lang ang lahat. Grabe, mga pare, tingnan nyo, ang dumi ng sasakyan na to, amoy sibuyas pa. Bakit may sibuyas dito? Isulat nyo sa mga komento. At parang may kumain dito ng marami kasi may amag na nga. Grabe, tasa na may Shrek. Ang astig nito, nakakatawa talaga. Ang laki ng tasa, sakto lang sa laki ni Shrek. Sige. Ano to? Parang kakaibang kandila, nakakatakot at sobrang tapang ng amoy. Isulat sa komento, mga pare, gawa saan at bakit nandito to? Dito, puro sibuyas at iba pa. Teka, ano to? May asul na potion dito. Pakinggan mo, parang naniniwala na ako sa mga kwento at kakaibang istorya kasi nakikita ko na mismo. Ang wild nito, mga kaibigan. Sige, subukan nating i-start ang kotse. Ako, ayaw mo ba akong subukang hilahin palabas? Oo, gagawin ko yan pero kailangan ko muna ng sasakyan para mahila kita. Hindi ba?
Hindi ko na kayang kumapit, tulungan mo ako. Kumapit ka, magiging maayos ang lahat. Oh, tingnan nyo, nandito ang mga susi pero naipit at hindi makuha. Kaya nasa loob lang sila. Wala tayong kuryente. Tingnan nyo, ang takot ng sasakyang ito. Parang hinang lang lahat. Parang di gawa ng tao. Parang halimaw talaga. Sige na, bilisan mo na. Sige na. Aayusin ko na. Ayoko talagang tumalon sa latian at ulitin ang sinapit ng taga-baryo. Kaya siguro, itutuloy ko na lang ang pagkukumpuni ng sasakyan sa harap. O sige, saan ka pupunta nang wala ako? Ayusin ko ang lahat at magiging ayos ang lahat. Oo, kasing dumi ng loob ng sasakyan na to ang labas nito. Totoo, parang hindi tao ang gumamit nito, parang halimaw. Sige, anong gagawin? Walang ignition, tingnan ang baterya. Oo, tinitiis ko na lang gamit ang natitira kong lakas. Ayos lang, simple lang to. Mga tol, mukhang natanggal ni Shrek yung klem nung iniwan niya yung sasakyan. Tingnan natin. Oh, naririnig nyo? May kuryente na, ayos. Sige, si Derevensky naman ngayon. Ito na ang huling pagkakataon mo sa buhay. Ang pinakamagandang pagkakataon mo para tulungan ako. May susi doon, puntahan mo at paikutin. Kapag napaandar mo, magiging ayos ang lahat at ililigtas kita. May mali. Hindi gumagana. Lumayo ka, hawakan mo ang pintong ito. Ayan, hawakan mo. Oh, magaling, ayos. Aray, masakit sa akin. Ayos lang. Okay lang, sige, paikutin mo. Hindi gumagana. Ayusin ko na. Nako, may mali pa rin. Teka, sige nga. Nako, may mali talaga sa paggana nito. Hindi dapat ganito. Aayusin ko ito. Oh, may nagtanggal ng klem ng ignition coil na to. Sige, subukan mo. Oo. Oh, nagawa natin. Ayos. Ngayon, may niba tayo ni Shrek. Niba-shniba sa Hanu. Ayos, naging maayos lahat. Magaling tayong magpartner, mga taga-baryo tayo. Yay! Sige na. Sige, ililigtas kita. Iabot mo yung mga tinidor at hawakan mo sila ng ganito. Oh, Kumapit ka sa mga tinidor. ganon. Hindi pwede yan, walang mangyayari. Mas mabuti ganito na lang. Oo. Oh, ako ang hihila, ikaw ang hahawak. Pero pag nabitawan ko, walang magandang mangyayari. Kaya subukan natin sa isang subok lang. Sige, yehey. Oh, Nailigtas na kita basta mga gamit ko abala grupo pero buhay pa rin. sige, umalis ka na sa frame. Sa madaling salita, maganda ang nagawa namin na iligtas namin ang taga-baryo na paandar ang makina. Mas mahirap iligtas ang sasakyan ni Shrek na iniwan at natagpuan namin sa latian. Makakatulong ngayon ang off-road skills ko kaya panahon na para umalis sa latian. Oo, tara, paano tayo magmamaneho ng kotse? Mag-off-road din tayo. Oo, daan-daang beses ko nang nalampasan ng ganitong mga sitwasyon, madali lang ito para sa akin. Sa tingin ko makakalabas tayo rito ng maayos. Ay, grabe, ang alikabok at dumi dito, grabe talaga. Yung mga matang parang nasa plato, ang creepy naman. Handa na ako, tara, magpapasiklab tayo ng adventure sa latian. Hindi ako naniniwala na makakalabas siya dito. Paano nakakasagabal ang mga dahon at hindi pa gumagana ang wiper? Ano ang iniisip ng chimpanse? Aalis na siya ngayon, paano kung bumalik siya? Paano mo malalaman iniisip nila? Dapat isinuko ko na agad. Kung hindi, babalik ka lang, parang bumalik ka lang dati. Paring Magkapareho ng 78% ang genome ng tao at chimpanzee, pero ang 2% ang nagtatakda ng lahat. Halos tapos na, malapit na akong makaalis gamit ang sasakyan ni Shrek sa latian. Tulungan niyo pa ako, itulak pa natin. Ang hirap talagang umalis mula doon. Ang bilis umikot ng gulong. Kaya nangyari ang lahat, nakalabas ako sa putikan na yon.
Grabe ang astig nun. Hindi ko talaga maisip kung paano mo nagawa yon. Mahirap talaga ito, kailangan ng skill. Tingnan nyo ang itsura ng putikan, bangungot ito. Sobrang lalim at mabaho. Sa totoo lang, pati sa loob ng sasakyan mabaho rin at alam ko kung bakit. Tingnan nyo kung anong nakita ko dito. Oo. Grabe na tong likido na to, tingnan nyo naman. Ayoko na ngang isipin kung ano to at kung anong laman nito. Pero sa tingin ko, itatabi na lang natin to bilang souvenir. Oo. Ilayo mo yan sa akin, seryoso. Sige na, bahala na. Sumakay ka na sa kotse. Kailangan na nating umalis dito. Naku, paano yung gulo sa latian? Paano kung makita ni Ogor, tiyak magagalit siya? Tara, umalis na tayo agad gamit ang kotse niya para hindi niya tayo mahabol. Sa kotse? Tara, alis na tayo. Sige. Masterclass sa off-road. Ouch. Wow, nakapasok din tayo sa base. Grabe yon, pero mas grabe talaga ngayon yung itsura ng kotse ni Shrek. Parang iniwan na, sira, madumi, kalawangin at may mga pyesa pa na kulang. Sa madaling salita, naisipan kong ayusin at ibalik siya sa dati niyang ayos. At syempre, nagsimula kami sa paghuhugas, mga kaibigan. Nililinis namin siya ng buo, tinatanggal lahat ng sanga, dahon, iba pang dumi at kung ano-ano pang kalat. Oo, gumanda ang itsura ng sasakyan matapos hugasan, pero umpisa pa lang ito. Para matanggal ang makapal na dumi at maibalik ang kulay, gagamit tayo ng espesyal na bula. Ito ang bula na paborito kong kulay. Ang saya at astig niya, pero sobrang epektibo rin talaga. Pagkalipas ng ilang minuto, pwede na tayong magpatuloy sa susunod na hakbang gamit ang mga brush at espesyal na profesional na mga panlinis. Hinuhugasan natin ang lahat ng dumi, tinatanggal pati yung mahirap abutin, iniiwan sandali. At ngayon, pwede na banlawan gamit ordinaryong tubig. Oo, malaki na ang pagbabago ng kotse at halatang kay Shrek ito, pero mukha pa ring napabayaan dahil marami pa tayong dapat gawin. Tuloy tayo dito, ginagawa natin to. Kasing halaga ng labas ang paglilinis ng interior ng sasakyan. Tinatanggal namin ang alikabok, dumi, at hindi kailangan. Ngayon, sisimulan namin ang kompletong paglilinis gamit ang profesional na kagamitan at panlinis. Ako at ang aking team ay nililinis namin ang interior na ito. Siyempre, nililinis din namin ang dashboard at panel ng mga instrumento dahil maraming matinding dumi doon. Ang aking team ay professional at ginagawa ang lahat ng may pagmamahal para masarap sa mata. Ayan, tapos na. Nalinis na namin ang loob. Sa labas, mukhang maayos ang kotse pero marami pa ring pyesa ang kulang. Kaya tara, ayusin natin to at ikabit ang mga nawawalang pyesa. At syempre, hindi natin kakalimutan ang mga dekoratibong bahagi. Ayusin at ibalik natin ang katawan ng kotse. At syempre, kailangan ding kumpunihin ang mga bahagi ng katawan. Dahil unique ang kotse, dapat unique din ang pagkukumpuni natin. Sobrang nagbago ang itsura ng kotse at tingnan nyo na lang ang mga huling detalye. At ito na ang final na resulta. Ito na ang tunay na kotse ni Shrek. Kamangha-mangha, malinis at ayos na ayos. Kaya masarap sakyan. Biang, napakahusay ng trabaho mo. Hindi na makikilala ng halimaw ang makinang ito, pero ano ang gagawin natin dito? Oo, tama ka. Malaki ang trabaho namin ng team ko sa pag-restore ng mga sasakyan at gusto naming gawing astig ang mga ito. Kung nagustuhan ninyo ito, siguraduhin mag-like kayo sa video na ito. Tungkol naman sa kung ano ang gagawin dito, hindi ko pa alam. Wala pa akong ganitong klaseng sasakyan sa koleksyon ko. Mga kaibigan, tulungan nyo kami sa pamamagitan ng inyong komento. Kaya isulat ninyo kung ibebenta ba ito, ipapadala sa bakal o itatago na lang. Sa madaling salita, kung ano ang isusulat ninyo, yun ang susundin namin. At hinihintay ko rin ang mga original ninyong ideya kung ano pa ang pwede naming gawing content sa pagre-restore. Kaya huwag kalimutan ang mga komento, like at subscribe para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod na video. Magkikita tayo ulit sa lalong madaling panahon. Sana nagustuhan ninyo ang video. Paalam, paalam, paalam.